Good morning, kachika. Andito po tayo para pag-usapan natin kung ang mga problema sa Pilipinas ngayon, yung mga balita na hindi natin masahan, kundi talagang nakafocus tayo. Ang ano natin ngayon, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa NBI at saka sa PDEA na medyo palpak ang kanilang mga trabaho. Tapos, titingnan natin, saka pag-usapan natin kung ano yung points of view ko na kung bakit palpak itong dalawang agency na ito at sino ang nagpapalakad dito, agency na ito. Hindi kaya ito agency na sila lang mismo ang gumagawa ng mga gusto nilang gagawin without the consent of our president? Or, pinabayaan na lang sila ni president na kung ano ang gusto nilang gagawin. Total, ang presidente naman ay according to Amy Marcos, ay yung utak niya ay iba ang nagpapatakbo, kundi sarili niya. Pero titingnan na natin kung ito ba, the same thing ba ang nakikita ng ibang mga tao kung ano ang nakikita natin, di ba? So let's talk about the NBI. Bakit palpak ang trabaho nila? At saka nakita naman natin noon, nung pumunta sila doon sa Indonesia, yung pagbisita nila ni former Congressman Teves, na dapat ay i-deport siya, di ba? Dapat ay iuwi siya sa Pilipinas, pero yun naman, wala silang dalang tao, kundi sarili lang nila. So, one thing there is like they are just showing their job, that they're doing the job, but actually they are protecting that Teves. They are protecting the guy. So, ibig sabihin doon, nagsasabi lang yun na yung tao na yan ay kakampi nila at dapat nilang protektahan. So walang magagawa ang presidente. Kung ang presidente ay hindi nila nirespeto dahil itong agency na ito, ang iniisip nila ay akala nila they are more power than the president. So nakita natin guys, is one of the power, politics, and influential talagang agency na to. So, pag ganito ang gagawin ng NBI, pag alam nila na ang tao nila ay for sure na kaya nilang dalhin, ibalik si Teves pauwi ng Pilipinas para iharap doon sa kaso niya, pero walang nagawa NBI. So, ibig sabihin doon, parang quits. Like, you got all the millions, you killed the guy, you are protected by the liberal party talaga ito guys. Ito ang mga gawain ng mga liberal party. They are just showing to the public, to the people, that they're doing their job. They are a good agency, but actually they're doing the bad thing. So yun ang, wag tayong masyadong mapalingon-lingon sa mga propaganda kasi nakikita talaga natin dito, focus tayo kung ano mang ginagawa ng mga administration ni BBM. Number one talaga ito, very palpak talaga ang NBI guys. So, yan ang yan ang ilagatin sa utak natin. Dahil they use the taxpayers money pagpunta doon para pamasahay nila, tapos wala silang nagawa, kundi ganyan lang, ha? So, talaga si Teves is very protected under the BBM administration. Pero, ang tanong doon, ito ang itatanong natin, is President na nirespeto ng agency or ang agency lang talaga, ang NBI lang talaga ang nagpapatagbo without the consent of the President. Pero kahit sabihin natin na BBM, alalay siya sa mga liberal party, kasi liberal party ito, gawa nito ng liberal party kaya hindi na si BBM yung hindi na siya yung party niyang totoo niyang party napunta na siya sa mga palisiya ng mga liberal. So, anuhin lang natin guys, kung if this is BBM, kung talagang meron talaga siyang effort na ginagawa dito sa NBI, tapos ito nangyari, which is the good look for the public, kasi nagsushowing lang talaga sila na, we're doing our job, but actually, they are not doing their job. They are just pretending and they are giving advice to Teves na protektahan siya. With the money, with the power, with the influential people, so underprotected siya. Hindi lang siya protected sa Pilipinas, protected pa siya sa country na doon siya nagtago. So guys, it's very frustrating talaga sa mga taong bumuboto kay BBM. Pero ang iisipin natin in the long run, kung
ang administrasyon ni BBM ay, kasi hindi bobo ang mga tao kung walang magagawa sa mahaba na panahon, kailangan talaga ni BBM na to change, to change his tactic. Talagang mag-go back talaga siya kung sino yung real BBM. Di ba? Real BBM. Pero kung hindi siya, kung wala siyang magagawa, so that means na talaga talagang tinatapak-tapakan yung yung posisyon niya as a president in this kind of administration. Yung second, yung PDEA, 'di ba? Meron tayong mga balita mga 2 days ago na merong dalawang papers na naipakita si Maharlika tungkol sa na si BBM ay isang drug dealer o drug pusher. Andun siya sa listahan, pero another agency na palpak naman ang ginagawa kasi nakalagay naman talaga sa date na 2012 pa lang yan under the Noynoy's administration, tapos nakalaan na yung pangalan ni BBM, di ba? Na isa siya sa pusher. Pero at that time, merong propaganda ang mga Nino administration tungkol sa mga drugs. Pero yun pala ang ginagawa nila. They put BBM's name in the piece of paper. Kukunwari, tapos sila pala yung nagsusuporta, they are protected, the dealer and the pusher, di ba? Pero ginagawa na talaga nila si BBM na ginagawa parang ilagay na lang natin na they use BBM kahit na si BBM ay gumagamit man or hindi, basta na lang na they use BBM to advance their power, to advance their political ambitions, di ba? Advance their political ambitions na mamanatili ang Liberal Party sa posisyon ng gobyerno. So, ginagamit nila si BBM, nilagay nila yung pangalan, just to keep it, to use it in the future pag sakali si BBM ay maging presidente. Ngayon, lumalabas. Naging presidente siya, tapos lumalabas siya, tapos 2012 pa ang ang piece of paper na yan. So, bakit walang nagawa ang PDEA at the time? Dahil, lang yan guys, it's just the agenda, one of their agenda. In case na alam nila kung sino ang mga pusher, ang totoong pusher, pero ginagamit nila si BBM, or kung totoo man si BBM, at least patunayan pa rin nila ngayon kung kaya ba nila si BBM na ilagay at saka yung ilagay sa drug test, at saka ilagay sa na hindi siya fit as a president, hindi siya maging fit kasi kailangan siyang palayasin ng administrasyon. Pero pag ito ang gagawin ng administrasyon, to look BBM is a very bad president to advance again the power of the Liberal Party, that they are better than the President BBM, or kung kahit man si BBM ay napunta na sa kanila, pero wag tayong magpatanga-tangahan dahil this is about power. This is about power and politics. Sige, tinan mo naman, ha? Titinan lang natin kung sino ang the best presidential nag-perform sa Pilipinas, either BBM, Duterte, or the Liberal Party like Noynoy Aquino. Alam naman natin na si Noynoy ay rival yan sa mga Marcos, pero ang isipin natin kung bakit merong BBM sa nakalagay. Pero sabi naman nila, isa fake, pero we believe that was real in 2012. That was real in 2012, pero advance na talaga, agenda lang talaga ng mga Liberal Party yan para to look good sa kanila, for their political ambition. Pero to look bad for the BBM. So, gayon, ang hintayin lang natin guys ay kung sino talagang agency na maitupad nila yung mga gagawain nila to prove, gagawa talaga silang hakbang to prove to the Filipino people, hindi lang yung pa-show off lang na ginagawa nila ang trabaho or pa-deny lang para naman maniwala ang mga tao, kasi mga tao ngayon hindi na bobo. So guys, ang masasabi ko lang, these two agency, the NBI and the PDEA, right now, they are already failed in their services. This agency ay talagang
pinakita nila sa Pilipino, sa atin, na they are better than the president, they are serving better more than the president. So, kailangan talaga na mag-wake up tayo kasi wag nating pabayaan na itong mga influential at saka power na mga klaseng mga grupo ng mga tao na walang ginagawa. 'Di ba? 'Di ba naalala mo yung ni PBBM, yung birthday sa anak niya si 'di ba? Meron siyang librong hinawakan ha. Sabi niya sex is for lazy people. So ito yung mga grupong mga tao diyan. Ito mga drug addicts, yung mga agencies na to, they are drug addicts. They are supporting. They are lazy. So ito matatawag natin na lazy kind of agency. So guys, ito ang tandaan natin, huwag tayong magpapadala sa ibang mga propaganda na ang dami-dami dyan. We have to focus our attention kung ano yung mga agency na gawa nila. Kasi sa ngayon, naipakita nila, palpak talaga sila. So stay tuned at saka anuhin pa natin ha. Mag-i-echo lang tayo dito dahil hindi natin alam na baka naman sa November mas mahigit pa ang problema na darating dito dahil alam mo naman ayaw bitawan ang power ng mga agency na ito dahil they think that they are more powerful than anybody else just because of money. Money, power, and influence. So, ang dapat natin gagawin guys, as ordinary people, ay talagang magsama-sama at saka join sa Rally with Sara dahil nakikita natin talaga na ang Duterte talaga ay ang nagpapatunay na talagang makatao. Sila talaga yung nagsiserve sa gobyerno is for the interest of the society. Hindi katulad ito ng mga agency na to. Kung sino pa ang dating mga agency dyan, kahit na agency sa education, nakita mo naman ha, corrupt din ang agency ng education. Bakit? Binigyan na si Sara ng pera ha, budget, tapos kinuha pa ng anong ibig sabihin doon? Dahil ayaw nila. Gusto lang nila na si Sara ipamumuka nila na not good kind of vice president. Dahil ang education din is very corrupt. Nakatied up din dyan sa mga liberal party na bayaran. At saka titingnan natin yung kung kalkalin ninyo ang mga sweldo ng mga superintendent, chief of superintendent ng mga eskwelahan dyan, public or Catholic dyan sa Pilipinas, guys. Kalkalin nyo dyan. For sure, mga sweldo niyan is siguro billion ang makikita nyo. So, yun ang natin, yun ang titingnan natin pag meron kayong nasisense na very corrupt agency. Ibig sabihin, it's time for the Filipino to hold hands and rally together, to take down all these elite people na pera lang ang hinahabol nila sa pagserbi ng gobyerno. Okay? So sana guys, meron tayong natutunan dito. Inaano ko lang, kinishare ko lang sa iyo dahil hindi lang ito sa Pilipinas na nangyari ang mga klaseng mga party nito, administration ito. Buong mundo because of money, power, and influence. Iakala nila sila ang masunod pero they never thought about the people, the society, the working class people that they have a power too. They are the one who votes, di ba? Importante ang boto nila. So guys, ang masasabi ko lang, please secure Sara Duterte kasi ito lang talaga ang pilido na natin, na maasahan natin na is for the society, for the interest of the society. Okay, so hanggang dito lang guys and thank you sa susunod naman na content natin. Okay, good night!